Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. Um, I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old pero nagsimula po ako nung ako po ay 2 and a half. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Um, Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Napaka, talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, minsan yan sinabi ko sa kanya yan, hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin lisensya, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jordan Ones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonzo, sinibento siya na kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin.
Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun, nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya nilang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang naka may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman.